Sa panahon ngayon, ang mga mag-asawa ay pareho na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Hindi ang ama lamang naghahanap buhay para sa ginhawa ng buong pamilya. Minsan, ang buong pamilya pa ang magtulungan para madali matapos ang mga trabaho. Ito ang nangyari sa isang pamilya na naghanap ng isang katulong para magtrabaho sa kanilang bahay. Para sana may mag-asikaso sa kanilang mga pangailangan at maglinis sa oras ng pag-uwi sa kanilang bahay dahil sila ay pagod na galing sa kanilang tindahan. Pero sa kasamaang palad, ang inasahan nilang makatulong sana sa pag-asikaso ng kanilang bahay ay nagkaroon isang malaking problema at sakit sa kanilang damdamin. Ano kaya ang nagawa ng kanilang katulong dito? Alamin natin ngayon at panoorin dito sa ating YouTube channel na Marvic Nobel. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Itong pamilyang Wagayen, nakatira sila sa lugar ng Baguio City. Pero sa probinsya talaga sila nakatira. Maswerte sila nang umpisa ng isang negosyo ang mag-asawa na sina Jennifer at Rodrigo. Kaya nagdesisyon sila sa bayan na lang manirahan. Dito na rin pinaaral ang kanilang mga anak pero pansamantala natigil muna sa pag-aaral ang panganay nilang anak na si Roger. Pero katuwang naman nila ito sa kanilang negosyo na water filling at taga-deliver sa kanilang mga suki na customer nito. Si Alang Jennifer ay maagang umalis patungo sa palengke para magluto at pumunta sa kanilang pwesto na paninda nito. Si Mang Rodrigo naman ay nakatutok sa mga bilihin para sa tindahan nila. Ang bunsong anak nila na si Allery na may nag-aaral pa. Dahil sa oras na iyon ay bakasyon na at halos buwan pa ang bilangin para mag-umpisa ulit ang pasukan sa kanilang paralan. Kaya ang bunso nila muna ang tao sa kanilang bahay. Hindi naman tamad ang bunso nilang anak na si Allery. Pero bata pa rin at hindi niya kayang gawin ang mga gawain sa loob ng kanilang bahay. Lalong-lalo na ang pagluluto, kaya nagdesisyon ang mag-asawa na kumuha na lang sila ng isang katulong para mas madali sa kanila ang lahat ng mga gawain. Sinubukan nila magpahanap sa kanilang mga kamag-anak pero walang gusto magtrabaho bilang katulong dito. Mas mabuti sana ito dahil sa mga kakilala nila at sigurado na mapagkatiwalaan sana ang mahanap nilang katulong dito. Dahilan, wala na silang mahanap paraan na lang nila ay naglagay sila ng karatula sa labas ng kanilang bahay. Nakalagay dito ay wanted katulong. Hindi nang tagal, may kumatok sa kanilang pinto at gusto mag-apply bilang katulong nito. Si Alan Jennifer ang humarap sa aplikante na ito. Ang katulong ay si Marites Relo Rasa. Noong March 23, 2016, pumunta sa kanila, dala niya ang kanyang biodata sa pag-apply sa kanila. Agad pinaghanapan siya ni Alan Jennifer ng police clearance si Marites. Pero sagot nito na wala daw siyang dala na police clearance. Kukuha daw siya sa susunod na araw na lang. Napansin ni Alan Jennifer na hindi magkatugma ang kanyang address sa biodata kanyang ID nito. Pero agad si Marites sumagot na sa lugar ng kanyang asawa nagpagawa ng kanyang ID nito. Kaya hindi Burgos La Union ang nakasulat. Ang buong angkan daw nito ay La Union pero nag-asawa sa Aurora na sila tumira. Magkwento si Marites sa buhay niya. Kaya madali nakasundo ang dalawa dahil dito. Sinabi nito na wala silang anak na mag-asawa at naganap siya ng kanyang libangan at walang magawa kaya naganap na lang siya ng trabaho. Sinabi pa niya na kukuha siya ng police clearance kinabukasan. Kaya mas lalong lumapit ang loob nilang dalawa dito. Agad siya nagsimula ang magtrabaho sa kanilang bahay. Bago siya umalis patungo sa kanilang palengke ay pinakilala niya ito sa kanyang asawa at sa kanyang anak na si Allery. Kinagabihan, nakilala din niya ang panganay nila na si Roger. Pinuri naman ni Alan Jennifer ang bago nilang katulong na makauwi ito sa kanilang bahay. Dahil masinop sa kanilang bahay, masarap din siya magluto ng pagkain. Ang urang araw pagtrabaho niya sa kanilang bahay ay naging maganda para sa lahat. Kinabukasan, March 24, magang umalis si Alan Jennifer, nagbilan ito kay Marites pagkatapos agad din umalis. Pagkagising ni Mang Rodrigo, naganda na rin dahil namalingki din ito at isa pang kasikasuhin sa kanilang mga negosyo. Dahil handa na ang almusal, agad kumain na ang mag-ama.
Niyaya pa nila si Marites na sumabay sa kanila sa pagkain. Habang kumakain ang mag-ama, nasabi ni Mang Rodrigo na babiyahe siya para bumili ng paninda nito. Pero pinipigilan siya ng kanilang bunso na si Alere dahil gusto niya magpasama sa kanyang enrollment sa paralan nito. Dahil nakapaghanda na ang kanyang ama at maraming bilhin sa palengke, sagot ng kanyang ama, sunod na araw sila mag-enroll. Kaya tinawag niya ang bagong katulong para ibilin ang kanilang bahay. Hinarap siya ni Marites at nakangiti pa ito sa kanya. Tinanong siya ni Marites kung gabihin siya sa pag-uwi. Dahil hindi siya sigurado ang takbo ng kanyang lakad, sinabihan niya si Marites na maganda pa rin ng pananghalian dahil uuwi ang panganay niyang anak, si Roger, at helper sa water station. Pagkatapos umalis ni Mang Roger sa kanilang bahay, nakaraan ng ilang oras, dumating si Roger at helper na si Arnold. Tanghaling tapat, sobrang gutom na sila. Pero hindi pa sila nakapasok sa kanilang bahay, agad naman sila sinalubong ni Marites at minamadali siya na ihatid sa kanilang palengke. Dahil tumawag daw ang kanyang ina. Kailangan daw ng kanyang ina ang mga platong nasa bag niya. Kaya ihatid siya agad sa pisto nila sa palengke. Tatanggi pa sana si Roger dahil gutom na ito pero nakumbinsi pa rin siya ni Marites na ihatid siya sa palengke dahil importante daw makarating siya sa kanyang ina. Sa gutom at pagod, pinadrive niya sa Marites baka magalit ng kanyang ina kung hindi agad may hatid ang mga plato sa kanya. Pero hindi pa sila umabot sa palengke na sa bandang Carino Highway pa lang sila ay sinabi ni Marites sa kanya na bumaba na lang siya at sasakay na lang ng jeep. Alam naman niya daw na gutom na si Roger. Kaya pinapabalik niya lang si Roger sa bahay nila. Sabi pa ni Marites na nakahanda na rin ang mga pagkain doon. Sa umpisa, nagtaka si Roger bakit biglang nagbago ang isip ng kanilang katulong na si Marites. Pero nang ituro nito ang mga tricycle na kaparada ay pumayag na lang ito ibaba si Marites. Kumaway pa ito sa kanya nang sumakay sa tricycle habang papalayo siya. Kaya mabilis naman sila bumalik pa uwi sa kanilang bahay. Na nakauwi na si Roger, nasaglit pa lamang siya, narinig na niya ang tunog ng tubig sa banyo. Alam niyang tunog nito ay umaapaw na tubig sa balde. Agad niyang tinawag sa Alere para isara ang tubig. Alam ni Roger sa bahay lamang ang kanyang bunsong kapatid. Dahilan wala pa ang pasukan sa kanilang paralan. Pag-alis niya ng umaga na iyon ay tulog pa si Alere. Kaya naisipan niya talaga ang kanyang kapatid na limutan na isara ang kanilang tubig. Tinawag niya ulit sa Alere na makapasok na sa kanilang bahay pero walang sumasagot sa kanya. Dumiretso siya sa banyo para siya na lang magsara ng tubig. Pero bigla siyang natigil nang makita niya may mga patak na dugo. Biglang kinabahan si Roger papunta sa banyo ang mga patak na dugo. Tinawag niya ulit ang kanyang kapatid na si Alere. Grabe ang kalabog ng kanyang puso pero sinubukan niyang maging matatag ang kanyang loob. Habang dandahan siyang pumunta sa banyo nila at tingnan, nakita niya ang nakahandusay na kapatid at duguan. Hindi nito kumikilos sa loob ng banyo. Nagmadaling nilapitan ni Roger ang kanyang kapatid na naliligo sa sariling dugo nito. Nakaramdam siya ng takot dahil hindi na ito kumikilos at naputla na ito. Dahil sa maraming dugong nawala sa kanya at mga saksak sinapit nito. Agad humingi ng tulong si Roger, agad naman dumating si Arnold, kanilang helper. Agad naman dumating ang ambulansya ng ilang minuto. Pero wala pa rin nagawa, dead arrival ang kanyang kapatid na si Alere. Nang tawagan ni Roger ang kanyang mga magulang, nahirapan pa itong sabihin ang masamang nangyari sa kanyang kapatid. Si Alan Jennifer ay nagwala nang malaman ang sinapit ng kanyang anak. Dahil umalis ito ng bahay, buhay pa ang kanyang anak. Si Mang Roger naman, umaasa pa na buhay sa saksak ang kanyang anak, pero mali ang kanyang inasahan dito. Ayon sa investigasyon, nagtamo ng 13 na saksak sa katawan si Alere. Nang tanungin sila ng mga investigador kung mayroon silang pinaghilaan sa pagpaslang kay Alere ay isa lamang ang nasa isipan nila. Siya ay si Marites, ang kanilang katulong sa bahay. May mga pirang nawawala sa kanilang kwarto na mag-asawa at mga gadgets ng magkapatid ay tinangay din ng salarin. Ayon sa mga naiwan na ebidensya, hindi inasahan ng salarin na sa bahay pala si Alere sa oras na iyon. Sa tingin nila, nabutan siya ni Alere na nagnanakaw sa kanilang bahay.
Maaaring kinumpronta ng biktima ang salarin. Maaaring sinugod niya si Ellery at nagbanta si Ellery na magsusumbong ito. Kaya naisipan niyang paslangin na lang ang biktima na si Ellery. Naiwan ang kutsilyo na ginamit sa pagpaslang kay Ellery. Ang tanging nalaman na lang nila na katulong na iyon ay berdita niya ibinigay kay Aling Jennifer. Ayon sa investigasyon, napag-alaman na may standing warrant of arrest na pala ito. Kasama pa ang kanyang asawa para sa kasong robbery, marami na pala itong napasukan na trabaho. Lahat ng mga ito ay kanyang ninakawan. Inilibing ang biktima, hindi agad natamo ang hustisya sa kanyang pagkamatay. Nagtago agad ang salarin na ito. Ginalat din ng mga kapulisan ang mga litrato ng katulong na ito na si Marites. Maging sa mga newspapers at ilang linggo nakalipas ay may tumawag sa police station para i-report na si Marites ay pumasok sa kanilang bilang katulong nila. Pero ninakawan din pala sila nito. Hindi dito kinaabutan ng mga kapulisan at nakatakas muli. Sadyang madulas ang salarin na ito. Madali siya makapagtago, makiiwas sa pagkahuli. Pero hindi nagtagal, 2 taon, pagpaslang niya kay Ellery at tsimpuhan siya sa lugar ng Pangasinan. Pero ninakawan din pala sila nito. Hindi din ito naabutan ng mga kapulisan at nakatakas muli. Sadyang madulas ang salarin na ito. Madali siya makapagtago, makiiwas sa pagkahuli. Pero hindi din nagtagal, 2 taon pagpaslang niya kay Ellery na tsimpuhan siya sa lugar ng Pangasinan. Sa kabila pagkaroon niya ng record, hindi tumigil sa Marites sa paggawa ng mga krimen. Marami siyang nabiktima mula Baguio, Pangasinan, Isabela, Santa Cruz, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union at Santiago. Tinatarget niya ang mga mayayaman na wala sa bahay palagi para makalaya siya sa kanyang gagawin ng mga masasamang plano sa pagnanakaw nito. Mga taong walang kamalay-malay, inosente, pagtitiwala sa kanya at pala kaibigan niyang mukha. Kasabwat niya ang kanyang asawa dito. Paiba-iba din ang pangalan na ginagamit niya. Minsan, si Marites de Guzman, Brenda Mendoza at Flores Macalay. Hindi talaga siya nakaligtas sa paghuli sa kanya sa Pangasinan. Umabot din 1.5 million pesos ang ninakaw pala nito. Ang hindi pa nakapunta sa mga kapulisan ay hindi pa kasama dito. Umiyak siya na mahuli at nanawagan pa sa mga magulang ni Ellery na patawarin siya sa pagpaslang kay Ellery. Problemado daw siya sa mga bayarin at renta mga utang kaya niya ito nagawa ang mga krimen nito. Pero hindi siya kayang patawarin mga magulang ni Ellery sa pagpaslang sa kanya dito. Ang babaeng kumite ng buhay at pangarap ng kanilang anak na maging isang doktor sana si Ellery. Ngayon, nakakulong pa rin sa Marites at naghintay lamang sa mga iba pang niyang mga kaso na robbery at homicide. Kaya mag-ingat sa mga taong gusto niyong patirahin sa inyong bahay, hindi mo pala alam isang magnanakaw at mamatay tao pala ito. At huwag nating kalimutan, magdasal araw-araw. Maraming salamat sa inyo at sana patuloy ang pagsuporta sa ating YouTube channel na Marvic Nobel. Magandang araw sa ating lahat. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look